guys, if you aren't subscribed yet to my channel, please subscribe now. So for today's video, as I promised to you, this is my pregnancy story part 2. Okay, let's get started. So before kasi, hindi talaga ako naniniwala sa term na paglilihi. Of course, hindi ko pa naman na-experience yun before. Naririnig ko lang siya sa maraming kababaihan and hindi ko talaga alam kung ano ibig sabihin ng word na paglilihi. But when I got pregnant and I personally experienced it, so masasabi ko siya na totoo ang paglilihi. Hindi siya actually totoo sa lahat ng buntis. Meron din namang mga babae na nagsasabi na hindi naman totoo yan, or arte lang yan ng mga babae na pagbuntis kasi nga kung ano-anong mga gusto mong kainin or hiniin sa mga asawa nila. Hindi lahat ng girls or pregnant is nakaka-experience ng paglilihi kasi meron din naman akong mga kilala na hindi talaga nila na-experience. But sabi ko nga, based on my personal experience, masasabi ko na totoo siya. So, first 3 months ng pregnancy ko, sobrang sensitive. Talagang gusto ko lagi na lang akong nakahiga, lagi lang akong nasa bahay kasi lagi ako nahihilo. So, feeling ko pag tatayo ako, ang bigat-bigat ng katawan ko. Sensitive din ako sa mga amoy. Before, favorite ko yung sinigang na pork. Pero nung nagbuntis ako, pag meron akong naamoy na ingredient sa sinigang, nasusuka ako. Or anything na amoy na hindi ko gusto, talagang nasusuka ako. Tapos meron pang time na kakakain lang namin. Pagkatapos namin kumain, alam niyo ba kung anong nangyari? Lahat ng kinain ko. Tumakbo ako sa lababo at sinuka ko lahat. Yun. Sabi niya nga, hindi ba pwedeng pigilin yan? Kasi, syempre, gumagastos tayo sa pagkain tapos isusuka mo lang. Sayang naman. And then, sabi ko sa kanya, kung kaya ko lang sana, ipigilan ko. Syempre, sino ba naman ang gusto na isuka mo yung kinain mo, di ba? So, wala namang may gusto nun. Pero, kasi kailangan ko siya talagang isuka kasi masakit talaga siya sa tiyan. Parang feel ko yung pag-akyat ng mga kanin, lahat ng kinain ko dito sa esophagus. At pag hindi ko siya nailabas lahat, parang pag may konting natira lang dito banda, masakit siya. So, kailangan ko siyang isuka. Meron ding time na mas sumasakit yung ulo ko, tapos pag nakasuka ako, gumiginhawa yung pakiramdam ko. And meron pa nga moment na hating gabi, nag-crave ako sa nilagang mais. Kamusta naman, di ba? Saan ka naman makakakita ng nilagang mais sa hating gabi? Meron akong mga cravings na ganun. So, those are just some of the experiences no first trimester ng pregnancy ko. It sounds, parang wala lang. It sounds, yun lang naman yun. Pero pag na-experience mo yun, hindi siya maganda sa pakiramdam. Imagine mo, first, second, and third month mo siyang na-experience. And to the point na hindi ko na-enjoy yung pagkain, hindi ako magana kumain. So, di ba, nakaka-apekto siya. Pagdating naman ng 4 months hanggang sa nanganak ako, naging okay na rin naman. So, naging ganado na ako kumain. So, wala nang masyadong naging problema. At yung pagsusuka, siguro mabibilang ko na lang siya sa daliri ko. By the way guys, yung pinaka-worst pala na na-experience ko sa pagsusuka, wait lang, katinagilang ko. Before kasi, sumasama ako sa mga mission trip, activities sa church namin. May one time na sumama ako sa Nara. And sa biyahe pa lang, grabe, suka na ako ng suka. Siguro nakadagdag na rin doon. Kasi nga, nakakahilig sa biyahe, di ba? And pagdating sa Nara, alam niyo ba, in just one day, 10 times. Guys, 10 times akong sumuka. Sobrang sarap pa naman ng mga pagkain namin that time. Tapos yun, sinuka ko lang siya lahat. Diba? Sayang naman. But then, yun nga, pagdating ng 4 months, hanggang sa nanganak ako, naging okay na ang lahat. Naging ganado na ako kumain. And everything, okay na. So, hindi na ako nahihilo, hindi na rin ako naka-experience masyado ng pagsusuka. So,
Labor Day and Delivery Day. Yun siguro yung isa sa mga moments sa buhay ng isang nanay na hindi niya makakalimutan sa buhay niya. Kasi yun talaga yung isa sa mga moment na never kong makakalimutan sa buhay ko. So, my due date is November 27 as far as I can remember. Pero hindi nasunod yung due date ko na yun. Nanganak ako December 4. So, na-delayed yung panganganak ko. But, sabi kasi ng OB ko, normal lang daw yun sa first baby kung hindi delayed advance. So, ang nangyari, delayed. Actually kasi yung labor, meron siyang iba't ibang stages. December 3, nag-start ako makaramdam ng pain sa puson ko. Yung pain na para ka lang may dysmenorrhea. So, ganun yung pakaramdam. Tapos yung pain na yun, may interval. Yung mararamdaman mo siya ng pahinto-hinto. So, nung araw na yun, akala ko, manganganak na ako. So, ang ginawa namin, ready na. Of course, bago ka manganak, di ba, na-prepare mo na yung mga gamit, yung mga susutin ng baby, yung mga diapers, and everything na gagamitin mo sa panganganak. So, everything is na-prepare ko na sa isang bag. Nung sumakit na yung tiyan ko, sabi ng tita ko, sige, punta na tayo sa birthing home para at least, di ba, kung bigla ka manganak, at least naka-check-in na tayo doon. Pagpunta namin sa birthing home, puno. So, ang nangyari, siguro, expert na sila. So, kita na sa mukha ko, ay, hindi pa ito manganganak kasi nakakangiti pa. So, hindi nila ako tinanggap. Binigyan na lang muna nila ako. Yeah. My baby is here. So, yun, binigyan na lang muna nila ako ng admission form na anytime na manganganak na ako, go na lang daw ako doon sa birthing home. So, ang ginawa ng tita ko, yaya muna siya, nagaya siya, kumain muna kami sa mall. So, pumunta kami doon, kumain kami ng lunch, tapos nanood pa kami ng sine. So, di ba, nakakatuwa. Mga ka na lang, nakapanood ka pa ng sine. So, yun yung nangyari. And then, since hindi pa ako tatanggapin sa birthing home, umuwi muna kami. So, yun, maghahating gabi na nung nakaramdam ako ng masakit na. So, patindi yung paghilab ng tiyan ko. Tapos, ang ginawa ko, nag-squat ako. So, kasi yun yung mga napanood ko or sa mga nabasa ko before na nakakatulong siya para maging madali yung panganganak. So, nag-squat ako. And then, pinapakaramdaman ko yung sarili ko kung manganganak na ba ako or go na ba kami. Kasi as a woman, as a pregnant, may instinct ka rin yan eh. Kung mararamdaman mo rin yan kung malapit na talaga siyang lumabas. Ang nangyari, pumunta na kami ngayon sa birthing home ng 12 midnight. Pagdating doon, pinasok na ako sa isang room and then inay-ina ako. Sinapat na kung gaano nakalaki yung dadaanan ng baby, kung open na ba yung cervix ko. So, yun. And pagdala sa akin doon, 6 cm na. So, ibig sabihin malapit na. Nag-start na akong mag-labor. Guys, to tell you, labor pain is really sa mga magbubuntis at manganganak in the future. I tell you, labor is really labor. Kaya siguro tinawag na Labor Day. May Labor Day tayo, di ba? Kasi yung labor is sobrang hirap talaga niya. To the point na pag hihilabin siya, ginaganyan ko talaga, ginaganyan ko talaga yung kamay na asawa ko. Parang, para lang magkaroon ako ng paglalabasan ng pain. Sobrang sakit niya. So, ganun siya kasakit. So, mamaya pumasok na yung midwife, inai niya ako ulit. And then, pag ai niya sa akin, 8 cm na ako. That time, pinasok na ako sa delivery room. Yung delivery room, doon ka talaga manganganak. Maraming nakakatawang nangyari sa delivery room. So, yun yung mga midwife doon. Siguro, dahil sanay na sila sa mga ginagawa nila, lagi nilang ginagawa yun.
So, ako dun nagsasariling sikap, tapos yung mga midwife dun sa isang corner, relax, nakikinig ng music. Pero hindi naman ako na-offend doon. Inisip ko na lang na baka ganun lang talaga sila. May time pa na pinagalitan ako ng isang midwife doon kasi sabi niya, huwag daw ako maingay kasi ang ingay ko umiri. Tapos sabi niya, huwag ka kasing iri ng iri, mamaya maubos yung lakas mo. Sabi niya, umiri ka lang doon sa pinakamasakit. Sabi niya, pag sobrang sakit na, doon ka umiri. Sabi ko naman, lahat masakit. So, sabi niya, masakit talaga yan. So, dalawa yung midwife na nandoon na nag-assist sa akin. Si Doc, natulog pa habang nag-i-iri ako doon. Nagpahinga pa siya. So, nung crowning na, saka na nila tinawag si Doc. So, mamaya-maya, sabi ng midwife, tumawag siya sa cellphone. Sabi niya, Doc, crowning na. So, pumunta na doon si Doc. Sabi sa akin ni Doc, okay, sabi rin ng midwife sa akin, okay, bigyan mo na yung best mo ha. Sabi niya, ito na yung baby mo, lalabas na. So yun, binigay ko yung best ko talaga sa isang iri na yun. Talagang, isang mahabang iring ganun, then biglang, biglang lumabas si baby. Para may idea kayo kung anong itsura ko, so panoorin niyo to. Thank you po. So yan, yun yung nangyari nung ipinanganak ko si baby. So, sobrang sarap sa pakiramdam nung nailabas ko siya. Para ako nakalabas ng isang malaking buko na sa loob ng tiyan ko. Sobrang gaan sa pakiramdam, sarap sa pakiramdam. Totoo yung mga sinasabi nila na paglabas ni baby, makakalimutan mo lahat ng pain. As in talaga, totoo yun. Masakit pa rin siya sa pakiramdam, pero hindi ka na nakafocus doon sa pain. Nakafocus ka na kay baby, tapos pinatong siya sa... Mamaya na, tatapusin ko na itong video na to. So, pinatong siya sa tiyan ko, tapos inihian niya pa ako. So, ito namang next video na ipapakita ko sa inyo. Ito yung video na binigay si baby sa asawa ko. Habang tinatahi ako sa delivery room. So, ito yung video na yun. Sabi sa akin ni Alfred nung binigay daw sa kanya si baby, parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Tinitigan niya lang daw si baby nung gano'n. Parang amazed siya na wow, ito na yung baby namin. Hindi niya ma-explain kung ano yung nararamdaman niya. So, ganun kasaya. So, may nangyari, after ko manganak, na-distress yung bladder ko. Kinailangan akong kabitan ng catheter kasi hindi ako makapag-ihi ng normal. So, 1 week akong naka-catheter. Pero, okay lang naman. So, guys, as of now, yun lang yung masishare ko sa experience ko sa aking pregnancy journey. I hope this video is helpful sa inyo, lalo na sa mga mommies-to-be. So, if you like this video, please give this video a thumbs up. And if you have questions, just comment down below. And if you want to share also your experience, you can share it on the comment box below. So, yeah.
That's it! See you in my next video. Bye!